Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, "Ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig." Sagot ni Satanas, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong uli ng Panginoon, "Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kaniyang pamumuhay. Siya ay mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama." Tugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas, "Si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan. Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati kaniyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkos ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung di ka niya sumpain." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mo sa kaniyang mga ari-arian. Huwag mo lang siyang saktan." At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsay, humahagos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sebeyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, "Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay lahat. Ako lamang po ang nakaligtas." Umuugong pahalos ang salita nito ay may dumating na naman. Ang sabi, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha po nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, "Habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng pagkalakas-lakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay." Tumindig si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon." Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ni Job ay isa rin sa mga aklat ng karunungan. Ito'y parang isang mahabang talinhaga na nagbibigay sa atin ng mga aral sa buhay. Ang isang paksa na tinatalakay dito ay maaari bang maging mabuti ang isang tao na walang hinihintay ng kapalit? Ang sabi ni Satanas ay hindi. Ayon sa kanya, si Job ay mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Sa buong buhay niya,
Kasi pinagpala naman siya ng Diyos. Mayaman siya at may magandang pamilya. Hinamon ni Satanas ang Diyos na tanggalin ang mga ari-arian ni Job at susumpain siya ni Job. Tinanggap ng Diyos ang hamon ni Satanas. Naniwala siya kay Job. Huwag lang saktan si Job. Sunod-sunod ang balita ng kalamidad na dinanas ng mga nagbabantay ng mga ari-arian ni Job. Noong panahon, ang yaman ng tao ay nalalaman sa bilang ng mga hayop na mayroon siya. Ito'y hindi nabibilang sa lapad ng lupa o sa dami ng pera. Sa isang araw, nawala ang lahat ng ari-arian niya. Ang mga tupa, mga kamelyo, mga baka at asno, at pati na nga ang 7 niyang mga anak. Nagluksa si Job at nanangis. Nagpakalbo siya. Pinunit ang kanyang damit at naupo sa abo. Ngunit sa halip na sisihin ang Diyos o magreklamo sa Kanya, pinuri niya ang Diyos. Wika niya, ang Panginoon ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Diyos. Napatunayan ni Job na mali si Satanas. Maaari na maging mabuting isang tao kahit na walang kapalit na pakinabang sa kanya ang kanyang kabutihan. May matututunan din tayo tungkol kay Satanas sa pagbasa natin ngayon. Siya ay masipag. Palagi siyang gumagala sa mundo at alam niya ang kalagayan ng mga tao. Pero siya ay manunukso. Hinahanap niya ng masamang dahilan ang mga pangyayari. Kaya sinabi niya na mabait si Job kasi pinagpala siya ng Diyos. Maliwanag din na pinakita dito na si Satanas ay nasa ilalim ng Diyos. Wala naman siya magagawa sa tao kung walang pahintulot ng Diyos. Pinayagan ng Diyos na subukin niya si Job kasi nakakasigurado ang Diyos sa katapatan at kabutihan ni Job. Huwag tayong matakot sa masamang espiritu o sa demonyo. Nasa ilalim din sila ng Diyos. At huwag tayong matakot sa pagsubok. Kilala tayo ng Diyos. Hindi niya hahayaan na tayo ay masubok kung hindi naman natin ito makakayanan. Maganda ang attitude ni Job. Kinikilala niya na ang lahat ay galing sa Diyos. Ang Diyos ay ang may-ari, siya ay katiwala lamang. Ngayong binawi na ng Diyos ang galing sa Kanya, bakit siya maghinanakit at magalit? Pinuri niya ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng ito. Nagpasalamat pa siya sa Diyos na ibinahagi ang kabutihang iyon sa Kanya ng ilang panahon. Ngayon, binawi na niya at pinaubayan ni Job ang lahat sa Kanya. Bigyan po ninyo ako, Panginoon, ng tiwala na kasing laki ng tiwala ni Job na ikaw ang pinanggalingan ng lahat. Igalang ko rin ang iyong kalooban sa aking buhay at sana palagi kitang purihin at pasalamatan anuman ang mangyari sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.